Then tayo po ay tumayo. Next Sunday afternoon, inuulit ko po, wala po tayong service, anniversary po sa Lemerick. And then December 27, youth anniversary. Friday, 9 a.m. to 12 noon, meron po tayong 4 na speaker. So yun po yun. At salamat, meron po tayong nagbe-birthday. 4 po yung nagbe-birthday ngayong month of December. At sabi po na nagbe-birthday, hindi raw po kayo magugutom, hindi rin kayo magubusog. Okay? So yun po yun. So buksan po natin ang ating pong mga Bible sa Proverbs 29. Basahin po natin na salitan ang verse 1 to verse 18. Proverbs 29 verse 1 to 18. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen. Amen. Verse 1. He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Verse 2 kayo po. When the righteous are in authority, and the people rejoice, but when the wicked bear the rule, the people mourn. Whoso loveth wisdom rejoiceth his father, but he that keepeth company with harlots speaketh his substance. Verse 4. The king by judgment is not the land, but he that receiveth gifts overthrow it. A man that flattereth his neighbor spreadeth a net for his feet. Verse 6. In the transgression of an evil man there is a snare, but the righteous doth sing and rejoice. The righteous considereth the cause of the poor, but the wicked regardeth not to know it. Verse 8. Scornful men bring a city into a snare, but wise men turn away wrath. If a wise man commendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest. Verse 10. The wise king upright, but the nasty is so. A fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it in till afterwards. Verse 12. If a ruler hearkens wise, all his servants are wicked. The poor and the deceitful man meet together, the Lord lighteneth both their eyes. Verse 14. The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall stand forever. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Verse 16. When the wicked are multiplied, transgression increases, but the righteous shall see their fall. Correct thy son, and he shall give thee rest, yet he shall give delight unto thy soul. Verse 18, altogether ready read. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law hath received. Tayo po lahat ay umuko, pumiti, tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit. Sa umagang ito, patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa inyo pong kabutihan, katapatan sa aming pong buhay. Sa umagang ito, kami po ay sama-sama lumalapit sa inyo pong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Banal Espiritu, patawad po. Ihanda mo po, Ama, ang aming pong puso at isipan sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Nawa ito po ay tumimok sa puso ng bawat isa. Tulungan mo po kami na ito po ay aming pong may-apply sa aming pong buhay. Salamat po, Ama, sa mga kapatiran na inyong po inilagay dito sa inyong pong gawain na nagiging kagamit po para sa paglilingkod po sa inyo. Salamat sa kanila pong buhay na sila po ay willing na talagang magamit sa inyong pong gawain, sa inyong pong kaluwalhatian. Dalangin ko rin po sa umagang ito na kayo po siyang tumilos at gumawa sa aming kalagitnaan. Itago mo po ako sa inyong pong likuran. Nawa ikaw siyang makita, maluwalhati at maparangalan. Dalangin ko rin po sa umagang ito na ang bansang ito nawa patuloy pong maghari sa bansang ito ang kapayapaan. Tulungan mo po si President Bongbong Marcos sa kanyang pong panunungkulan sa bansang ito. At saway mo po, Ama, ang mga gumagawa ng masama at nagnanais na siya po ay patalsikin. Dalangin ko po, aming Diyos, na kayo po siyang patuloy na magpapala sa bayang ito. Salamat po sa pribilehyo na magamit sa inyong pong gawain. At muli, aming pong dinadalangin ang kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel.
Pagpalain mo po ang mga misyonary na nagmi-mission po sa iba't ibang dako ng mundo. Ito po yung aking dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po maupo. And December 22, huwag na pong kalilimutan, Thanksgiving Sunday po natin, December 22. So yun po yun. And then December 29, anniversary po ng Agoncillo. So magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid, mga minamahal. Verse 18, sabi po dito, where there is no vision, the people perish. Ito po yung title ng mensahe this morning. Where there is no vision. Ano ba yung vision? Vision po, in other words, ito po yung dreams. Or sa Tagalog po, ito po yung pangarap. Bawat tao sa mundong ito, meron pong pangarap. Hindi po tayo pare-parehas ng pangarap, pero bawat tao po ay meron pong pangarap sa kanyang pong buhay. Hindi po natatapos ang pangarap kapag ikaw ay nakagraduate sa school. Hindi po yun doon natatapos. Hindi po natatapos ang pangarap kapag ikaw ay may trabaho na. Kahit ikaw ay isa ng magulang, meron ka pa rin pangarap na binubuo sa iyong buhay. May pangarap ka sa iyong mga anak. Kaya mga kabataan na nandirito po ngayon, sinasabi po ng Bible kung wala kang pangarap, people perish. Ikaw ay mapapahamak. So ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po ako. Napakahalaga na ang bawat tao ay mayroong pangarap. So mga kapatid, mga minamahal, sana lahat talaga ay mayroong pangarap. Ito po ay bahagi na ng ating pong buhay. It is part of our life. Bahagi na po ito ng buhay po natin. Kaya sana yung mga kabataan, kayo po ay pinag-aaral ng inyong magulang, ibig sabihin po, ang inyong pong magulang mayroon pong pangarap sa inyo. Ang inyong magulang ay nangangarap para sa inyo. Sila ay nagtatrabaho para sa inyong pangarap. Para maabot ninyo, makakamtan ninyo ang inyong pangarap. Sapagkat sa pangarap, dito po nakadepende ang ating kinabukasan. Our future depends in our vision. Depends in our dreams. Doon po nakadepende ang ating kinabukasan. Kung ano yung pangarap mo ngayon, ito ang magiging bunga ng iyong kinabukasan. So mga kapatid, mga minamahal, lahat, estudyante, sana mayroon kang pangarap na maging sundalo, sana mayroon kang pangarap na maging teacher, sana mayroon kang pangarap na maging doktor, sana mayroon kang pangarap na maging attorney, lawyer. Sana lahat ay mayroong pangarap. Sana mayroon kang pangarap na maging pulis. Sana mayroon kang pangarap na maging marine, flight steward, astronaut, saan ka punta? To the moon. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, sana ay nangangarap sa buhay. At mga kapatid, mga minamahal, kung mayroon kang pangarap sa buhay, sana niya doon ang iyong determinasyon na talagang ito ay makamtan, hindi yung pangarap na lang ba. Diba? So hindi yung pangarap na lang ba. So upang makakamtan ang pangarap sa buhay sa mundong ito, sa mga kabataan ay kailangan talagang mag-aral, study very well. Mga kabataan, ang inyong magulang ay naghihirap, nagpapagod sa trabaho upang kayo mapag-aral, mapagtapos. Kaya sana ang mga kabataan na nandirito ay kung hindi man top-notcher, di ba? Sana wala kayong bagsak na subject. Nakakahiya kung tayo ay mga Kristiyano pero bagsak ang ating subject. Mababa ang ating grades sa mga subject na itinuturo sa school. So study very well. Napakahalaga na talagang dapat ay mag-aral. Mahirap lagi yung pasang-awa. So mga kapatid, mga minamahal, sana ay talagang mayroong natututunan sapagkat kung walang natutunan sa school, nakapasa ka nga ng dahil sa pasang-awa, paano na? Diba, paano na pagdating ng college, paano na kapag magtatrabaho? Kaya sana ang mga kabataan ay talagang nag-aaral. Laging nagbabasa ng kanilang mga notes, ng kanilang lesson. Napapansin ko sa mga kabataan ngayon, mahirap magbasa. Mahirap magbasa. Putal magbasa. Mapa-Tagalog, mapa-English ay nahihirapang bumasa. Yun ang problema. Napapansin ko po yan sa mga kabataan ngayon. Hirap silang magbasa. Iba talaga nung panahon po noong mga 1990s or 1980s
Talagang grade 1 pa lamang, pupukpukin na sa pagbabasa. Abakada, igaha. Di ba? Ilama na. So ayaw ko na ito na. So talagang pupukpukin sa pagbabasa. Kapag ikaw ay pautalutan sa pagbabasa, ikaw ay tatayo. Hindi ka makakaupo hanggat hindi mo yan nabasa ng maayos. Di ba? So yung po, study very well upang talagang makamtan ang pangarap sa buhay. Kaya sana yung mga kabataan, amen po ba? So magulang ninyo ay mayroong pangarap. And then pangalawa, upang makamtan nyo po ang inyong pong pangarap sa inyong pong buhay, stay at your course. Na talagang kung ano yung course na kinuha mo, kung ikaw ay nursing, mahirap ang pagiging nursing. Mahirap. So kapag nahirapan ka ba, ay magsiship ka na. Pagdating mo ng second sem, pagdating ng second year, ay ayaw ko na mag-nursing, napakahirap. Ayaw ko na magpulis, ang hirap ng training. So magsiship na lamang ako ng commerce, magsiship na lamang ako ng tourism. So stay at your course upang makamtan mo yung pangarap sa iyong buhay sapagkat mayroon pong mga kabataan hindi po nakatapos ng pag-aaral ng kolehiyo, ng college. Bakit? Nung nahirapan, nag-shift. Nahirapan pa ulit, nag-shift hanggang sa wala nang natapos sa kolehiyo. Wala nang natapos sa college. Kaya kung ano man ang kinuha mong course, kung yan man ay pagpupulis, kung yan man ay talagang pagsusundalo, pagdodoktor, stay at your course. Tapusin mo yan. Panindigan mo yan. Amen po ba? So wala po talagang madaling trabaho or walang madaling course. Kaya upang ikaw ay makamtan mo pangarap mo sa buhay mo, manatili ka, panindigan mo, magkaroon ka ng determinasyon at magkaroon ka ng dedication. So stay at your course. Kaya nga sabi ni Pablo, I have fought a good fight, I have finished my course. Tinapos ni Pablo ang kanyang takbuhin. Tinapos ni Pablo ang kanyang panawagan. Kaya yun po ang pangalawa para sa mga kabataan. At ito po, I believe ang mga magulang na nandirito ngayon, meron silang pangarap pa para sa kanilang anak at maging sa kanilang mga apo. Nangangarap din sila. Kahit yan i-apo na, nangangarap pa rin sila. So stay at your course. And then, pangatlo, submit to authority. Sa school, kailangan sumunod sa teacher. Sila yung mayroong authority. Submit to authority. Sa tahanan, sino yung may authority? Ang tatay, ang nanay, ang magulang, or kung sino man yung nakatatanda o matanda sa loob ng isang tahanan. Kung hindi nyo kasama ang inyong mga magulang at ang inyong mga magulang ay nasa abroad, so kung sino yung nandyan na matanda sa tahanan, sila ang may authority. Kaya dapat sila ay sundin. Nais mong makatapos sa pag-aaral mo, submit to authority. Yun po yung katotohanan na talagang kailangan nating magpasahod. Amen po ba? So yun po ang pangatlo, sapagkat ang mga teacher man, ang mga naging presidente, governor, mayor, bago nila narating ang kanilang posisyon, sila po ay nagpasakop. Sila po ay nagpasakop. Sila ay sumunod din sa kanilang teacher, sumunod din sila sa kanilang magulang. Hindi sila nakarating sa kanilang posisyon na pagiging mayor, governor, or congressman, or senator, or doctor, or engineer, architect, police, kung hindi sila naging masunurin doon sa mayroong authority sa kanila. So submit. Kaya mga kabataan, kayo po'y magpasalamat kung meron kayong mga magulang, meron kayong mga kamag-anak, tito, tita na nagmamalasakit sa inyo at nagpapayo sa inyo na talagang ito ang iyong gawin. Magpasalamat kayo sa kanila. So kailangan nating magpasahog, submit to authority. Na ito po ay pinakita din sa atin po ng ating Panginoong Sus na talagang ang ating Panginoong Sus na nandito siya sa lupa, siya ay nagpasahog sa Ama. Kaya sabi po ng Hebrews, tingnan po muna natin ang ating pong Bible sa Hebrews chapter 10 verse 7. Hebrews chapter 10 verse 7. Buksan po ang inyong pong Bible sa Hebrews chapter 10 verse 7.
Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 7, sabi po dito, Then said I, Lo, I come in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. To do thy will, O God. Ito po ang ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus, pagsunod sa kalooban ng Ama. Kalooban ng Ama ng ating Diyos para sa mga anak, na talagang ang mga anak ay susunod sa kanilang magulang. Susunod sa magulang. Children, obey your parents in the Lord. So kailangan nating sumunod, kailangan nating magpasako upang makakamtan natin ang ating mga pangarap sa ating buhay. Wala silang ibang nais sa buhay natin kundi mapaganda, maging maayos yung ating buhay, makamtan ang ating pangarap. Kaya sana yung mga kabataan, submit to authority. Pang-apat, para makamtan po natin ang ating pangarap sa ating pong buhay, stay away from the people that will distract your study. Lumayo ka sa mga tao na talagang makakahadlang sa iyong pag-aaral. Wala pong problema sa pakikipagkaibigan. Wala pong problema sa pakikisama. Diba? Wala pong problema doon. Pero piliin natin ang ating kakaibiganin. Piliin natin ang ating pakikisamahan. Piliin natin yung mga godly people. Piliin natin yung mga kaibigan na hindi magdadala sa atin sa bisyo. Sapagkat mayroong mga kaibigan, may mga estudyante, yayakagin ka sa pagbibisyo. Oy, tara, kating classes tayo magbilyar. Diba? So nawili sa pagbibilyar, hindi na pumasok hanggang sa hindi na nakatapos sa pag-aaral. Tara, huwag na tayo matin dyan kay Mac, at taray-taray naman yan. Inom na lang tayo, birthday ko ngayon. So piliin po, pakikisamahan, piliin ang kakaibiganin. Piliin. Oh, wala daw si ma'am, wala si sir. Punta tayo doon sa... Saan yun? Mag-isabong tayo. Diba? So piliin po. Walang problema sa pakikisama. Walang problema sa pakikipagkaibigan. Pero piliin. Stay away from the people that will distract your study. So layuan ang mga tao na makakahadlang, makakaabala sa iyong pag-aaral. Stay away. So, iwasan muna yung mga crush-crush. Marunong na daw mag-crush, pero hindi pa marunong mag-toothbrush. Diba? Crush ng crush, pero mag-toothbrush ay hindi marunong. Okay? So yun po mga kapatid, mga minamahal, stay away. Dapat talagang unahin muna ang pag-aaral. Sabi ko nga last time, madali na yung pag-aasawa kapag meron ka ng magandang trabaho. Sila na yung lalapit sa iyo. Diba? So stay away. Then, next, stay away from vices. Layuan natin yung mga bisyo. Babe, layuan po yan. Nagpapakahirap ang magulang sa pagtatrabaho tapos ipag-babysyo lang natin. So hindi po ito makakatulong sa pag-aaral. Wala na talagang pinili ngayon, mapababae, mapalalaki. Talagang nagbibisyo. So mayroon ako nakikita mga babae, talagang nagpipit. Mga babaeng naninigarilyo, mga babaeng nagiinom. So iwasan po natin ang bisyo. Sapagkat ang bisyo sisirain lamang yung ating kalusugan. Sisirain lamang yung ating pag-iisip. Stay away kung nais makamtan ang pangarap sa buhay. Iwasan ang mga pagbibisyo, pagsusugal. Diba? So mayroon pong mga kolehiyo, college student, yung pambayad sa tuition fee, diba? Sa halip na ibayad doon sa cashier, ay isusugal muna. So yun yung problema. Nalalaman ng magulang may utang pa. Ayun, hindi tuloy nakagraduate. At namumroblema ang magulang. Kaya sana iwasan ang anumang bisyo, yung alak, sigarilyo, vape, sugal. So upang makatapos sa pag-aaral, stay away from vices. And then, last, para makamtan ang pangarap sa buhay, sacrifice for your dreams. Kailangan talaga magsakripisyo.
Kapag may mga exam, sakripisyo muna ang ML. Tigil muna ang pagsa-cellphone. Exam eh. Di ba? So nakakahiya sa magulang na ang magulang ay talagang napapagod, naghihirap sa trabaho. Tapos malalaman ng magulang bagsak sa school. So sakripisyo muna. Iwasan muna yung mga barkada. Yan po yung pagsasakripisyo. Meron po mga kabataan nagsasakripisyo talaga na sila po ay nagwo-working student. Nagtatrabaho para lamang makapag-aral. Yun po yung iba. Kaya talagang kung titingnan nyo po, alamin ninyo yung buhay ng mga naging successful businessman. Sila po ay talagang nagsakripisyo. Sila'y nagtiis kahit isa lamang yung uniform or dalawa lang ang kanilang uniform. Pumapasok sila, dalawa lang ang kanilang uniform. Na kahit pudpud na ang kanilang sapatos, sila'y pumapasok pa rin. Hindi sila nahihiya. Na kahit ang kanilang sapatos ay iisa, ay ang mga kabataan ngayon, hindi sila makapasok ng iisang sapatos. Siyempre, Pastor, pangit naman ako, kaliwa lamang ang diba? Ibig ko sabihin po, yung isang pares lang. Di ba? Meron, isang pares lang ng sapatos, meron sila. Ay, ang kabataan ngayon, gusto lagi masunod ang kanilang luho. So yung po, sacrifice. Meron naman po talaga mga school na no tuition. No tuition. So sila kahit walang baon, kahit pamasahe lang, mayroon sila. Sila ay nagsasacrifice. Di ba? Makatapos lamang ng pag-aaral. So yan po yung kailangan. Study very well, stay at your course, submit to authority, stay away from the people that will distract you, stay away from vices, and we need to sacrifice. So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung sinasabi ng Bible talaga. Nais ng Diyos na talagang ang ating pong pangarap ay makamtan natin. So sinabi po dito, where there is no vision, the people perish. So kung walang pangarap, ay mapapahamak ka. Ang salita ng Diyos ang nagsasabing mapapahamak ka, hindi po ako. Ako man ay nagkaroon din ng pangarap sa aking pong buhay. At ito po ay aking pong natapos at nakamtan. Salamat. At sabi po ng Proverbs 19:28, alam niyo po, ang Diyos po ay may pangarap para sa atin. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Proverbs 19:28. Kung tama ako, kung hindi ako nagkakamali. Proverbs 19:28, nandiyan na ba kayo? Kasi ang Diyos po ay may pangarap din. Kaya sana ikaw bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, may pangarap ka din sa sarili mo. O Proverbs 19, hindi 28, sorry. Sumingit lang po ito. 9. Tulungan niyo po ako yung but the counsels of God shall stand, shall prevail. So many devices in my heart, but the counsel of God shall prevail. So yung sinasabi, anak? Verse 10. Verse ano? Pag hindi po verse ng verse na Hindi eh. Verse 21 po. Verse 21, sorry, okay? So verse 21, there are many devices in a man's heart. So marami tayong iniisip, marami tayong nais, marami tayong pangarap. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. So ang Diyos din po, ang ating Panginoon, may pangarap po sa atin. At ako po ay nagpapasalamat na yung pangarap ng Panginoon ang siyang natupad sa buhay na ipinahiram sa akin. So balikan na po natin ang Proverbs 29:18. So sinabi po ng talata, where there is no vision, the people perish.
So mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos makamtan mo yung pangarap sa buhay mo. So una, para makamtan po natin ang ating pong pangarap, kahit ikaw ay busy na sa pag-aaral, kahit ikaw ay busy na sa pag-abot ng iyong pangarap, sana huwag mong kalilimutan ang mga kautusan ng Diyos. Don't ever forget to keep the law of God. Ito po sinasabi po dito sa verse 18. Verse 18, sabi po dito, but he that keepeth the law, happy is he. So huwag po natin kalimutan na sundin pa rin ang mga kalooban o yung utos ng Diyos. Maaring busy ka na sa pag-aaral mo. Busy ka na para abutin ang pangarap mo sa iyong buhay. Pero nais ng Diyos, sundin mo pa rin ang kanyang kalooban. Unahin mo pa rin ang Diyos. Kaya sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things. So yung pangarap mo, tutulungan ka ng Diyos na ito yung iyong abutin. Sasamahan ka ng Diyos. Subalit, kailangan mo munang unahin ang kanyang katuwiran, ang kanyang kaharian, ang kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga utos. Huwag na huwag mong aalisin ng Diyos sa buhay mo. Huwag na huwag na hindi mo isasama ang Diyos sa iyong pangarap. So ito po yung nais ng Diyos. Sundin mo pa rin ang kanyang mga kalooban. Sapagkat ang nais ng Diyos na maging leader ng bansang ito ay leader na maka-Diyos. So yung leader na maka-Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos, tulungan ka. Kaya sabi po ng Psalms 119, verse 1, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 119, verse 1. Keep the law of God. So yan po, isang paraan para makakaptan po natin ang ating pong pangarap sa ating pong buhay. Huwag na huwag natin hindi susundin ang utos ng Diyos. So 119, verse 1. So sabi po dito mga kapatid sa verse 1, blessed are the undefiled and the way who walk in the law of the Lord. Who walk in the law of the Lord. Mapalad yung talagang tumutupad, sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Kaya kahit busy ka na, huwag mong alisin ng Diyos sa buhay mo. Isama mo pa rin ang Diyos sa pag-aaral mo. Huwag mo pa rin pabayaan ang pagsamba. So ito po ang nais ng Diyos. At ito po yung nakita ko na po sa mga kapatiran sa Lemery. Napakaganda na ng buhay ng mga kabataan doon. Bakit? Sapagkat inuna pa rin po nila sa kanilang buhay ang Diyos. Tuwing araw ng linggo, sila'y nasa bahay-sambahan. Tuwing araw ng linggo, sila po'y talagang lumaki na sa Sunday School. Kaya talagang nandun po sila araw ng linggo maghapon. Kaya ang ganda na ng kanilang buhay ngayon, sila ay meron ng mga sasakyan. Si Brother Jared, tapos ng engineering, di ba? Electrical engineering yata si Brother Jared. Tama ba? O ECE. And then si Sister Isa, siya ay teacher po ngayon. Kakasal na sila. So yun po ang inyong piliin, yung talagang godly, yung kasama natin sa pananampalataya. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, keep the law. Don't ever forget to keep the law of God. Huwag na huwag natin hindi susundin pa rin ang mga utos ng Diyos. Yung mga anak ni Brother Renner, customs, graduate ng customs, port passer. At ang isa pang anak ay doktora, naka-duty sa Dasmariñas. And then habang doktora siya sa isang ospital, siya ay private nurse ng company ng RO Ilagan Logistic. And then yung isa pa nilang anak ay nagde-dentist. I think graduate na rin. So mahirap yung mga course na yon. Pero dahil sila tinapos nila yung kanilang course, nanatili sila sa kanilang course, nag-aral sila ng mabuti. So nakamtan nila ang kanila pong pangarap sa kanilang buhay. Kaya kabataan, mangarap ka. Dito nakasalalay ang iyong kinabukasan.
Kung ano yung pangarap mo ngayon, dito nakasalalay ang iyong kinabukasan. Dito nakasalalay ang iyong pamilya. Dito nakasalalay ang iyong finances. Di ba? Kaya mga kabataan, sana ngayon pa lang ay nagsisimula ka ng mangarap. Kahit ikaw ay grade 10 pa lang, kahit ikaw ay elementary pa lang, kahit ikaw ay grade 11 pa lang. Ang problema sa mga kabataan ngayon, tanungin mo, ano yung pangarap mo? Wala silang may sagot. Ang sagot nila, bahala na. Yun ang sagot ng maraming kabataan ngayon, bahala na. Diba? So dapat kahit elementary ka pa lang, grade 6 ka pa lang, grade 5 ka pa lang, high school ka pa lang, may pangarap ka na sa buhay mo. So yun po mga kapatid, mga minamahal, at talagang napakaganda kapag ikaw ay mayroong pangarap. 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, which giveth us victory through Jesus Christ our Lord. So kumakamtan mo na ang iyong pangarap sa iyong buhay, salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. At upang magtagumpay, sundin muna ang mga utos ng Diyos. Sundin muna. Kaya nga nandoon kanina, submit to authority. Submit. So kailangan po talaga, dito pa lamang ay tinitrain na kayo ay maging masunurin. Sapagkat kahit saan tayo pumunta, ay meron pong mga batas. Kapag nagtatrabaho ka na, meron po yung rules and regulation. Tama po ba? Say amen. Amen. Kasi talagang hindi maaaring walang batas. So ito yung batas na ito ang dapat nating sundin. Sa isang company, meron yung rules and regulations. Kaya dito pa lang sa church at sa tahanan ay tinitrain na kayo na maging masunurin. Sapagkat kung hindi tayo magiging masunurin, wala tayong mararating. Amen? So mga kapatid, yun po yung una, keep the law of God. Pangalawa, upang makamtan po natin ang ating pong pangarap sa ating pong buhay, buksan po natin ang ating pong Bible sa Psalms chapter 1, verse 1 and 2. Psalms chapter 1, verse 1 and 2. Blessed is the man that walketh not in the counsels of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. So mga kapatid, keep the lesson of godly people. Keep the lesson of the godly people. Tuparin natin, gawin natin yung payo, yung itinuturo sa atin ng mga godly people. Blessed, mapalad, is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Kaya kung dumating man sa iyo, nag-aaral ka na sa kolehiyo, siyempre kabataan, mapusok. Kahit sabihin huwag manligaw muna, kahit sabihin unahin muna ang pag-aaral, kahit sabihin na talagang dapat yung mananampalataya ang piliin, mapusok ang mga kabataan, nakakita ng maganda, manliligaw. Di ba? So kung ikaw ay mabasted ka, so sana piliin mo pa rin yung payo ng godly people. Hindi yung payo ng mga ungodly. Kapag lumapit ka sa mga tropa mo sa kolehiyo, sa mga kaibigan mo dyan sa college, baka sabihin sa'yo, inom na lang tayo. Diba? Makukuha naman yan sa isang bote. So, ang problema, hindi po alak ang solusyon. Sa problema ay hindi alak ang solusyon. Okay? So, yun po, mga kapatid, mga minamahal, keep the lessons of the godly people. Unawain, intindihin, sundin ang itinuturo ng mga godly people. So yun po yung ating susundin. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night.
So mapalad ka kapag talagang inaaral mo at sinusunod mo pa rin sa buhay mo ang salita ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, where there is no vision, the people perish. So kung nais mo makamtan, magtagumpay sa buhay mo, keep the law of God, keep the lessons of the godly people, and then the last, mga kapatid, mga minamahal, Psalms 119 verse 2. Psalms 119 verse 2. Blessed are they that keep His testimonies, and that seek Him with the whole heart. So mga kapatid, mga minamahal, nais mong makamtan ang pangarap mo. Keep your life clean. Naisin mo, hangarin mo na magkaroon ng malinis na buhay. Kasi kung hindi magiging maayos ang buhay mo, na ikaw ay maraming ginagawang kasalanan sa sarili mo, ito ang magpapabagsak sa iyo. Every wrong decision na ating gagawin sa buhay natin, it will bring us down. Ang bawat maling desisyon na ating gagawin, ito ang magpapabagsak sa atin. Maaring matalino ka, maaring magaling ka, maaring ikaw ay mabilidad, pero once na ikaw ay nagkamali ng desisyon, ito ang magpapabagsak sa iyo. Kaya every wrong decision, it will bring us down. Kaya mag-ingat sa mga desisyon na ating gagawin. Kaya layuan ang mga kaibigan na magdadala sa iyo sa mga bisyo. Layuan yung mga kaibigan na talagang magdadala sa iyo, mag-aakay sa iyo sa pagsusugan. Diba? So mayroon po mga, sapagkat dalawang klase po ang tao sa mundo. Talagang mayroon po mga godly people at mayroon po ungodly. Dalawang klase. Kaya pipiliin ang kakaibiganin. Kaya sana naisip natin na magkaroon po tayo ng malinis na buhay. Pangit naman na ikaw ay talagang mayroong magandang bahay, mayroong kang magandang sasakyan, pero ang nakikita sa iyo pagsusugan. Diba? Nakatapos ka nga sa isang napakataas na universidad, pero ikaw ay sugarol. Ito ang magpapabagsak sa iyo. Dito uubusin ang iyong mga pera. Ang mga naipon mo, uubusin ng sugal. So kaya piliin po natin, sikapin natin na magkaroon tayo ng maayos na buhay. So ikaw nga ay isang engineer, pero ikaw ay isang lasenggo. Ito ang magpapabagsak sa iyo. Kasi ang paglalasing, ang sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 5 verse 18, huwag magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Kaya umiiksi tuloy ang buhay ng isang tao. O mayroong magandang sasakyan ay nag-drive lasing, na disgrasya, patay. Kung hindi man siya namatay, nakapatay. Meron po nangyari sa Taal. Meron po nangyari ganyan sa Taal. Nag-drive ng lasing, 4 wheels, ay nakapagka. Palibhasing malapit sa isang politiko, naayos ang kaso, nabayaran. So mga kapatid, mga minamahal, every wrong decision. Kaya sana isikapin natin na magkaroon ng isang malinis na buhay. Psalms 119 verse 2. Sabi po dito, blessed are they that keep His testimonies. Ingatan natin ang ating patutuo. Sapagkat kung sira ang ating patutuo, maraming tao ang magagalit sa atin na siyang magpapabagsak sa ating buhay. Gusto nyo ba yun? Na maraming taong galit sa inyo? Siyempre lahat tayo gusto natin, ayaw natin na mayroong kaaway. Ayaw natin na mayroong kagalit. Kaya sana sikapin natin na magkaroon po tayo ng malinis na buhay. O tingnan ninyo. Diba? Nasisira yung buhay kapag may mga third party. Yun po yun eh. Nasisira yung buhay kapag mayroong mga third party. So kaya sikapin po natin na magkaroon ng malinis na buhay. So sabi pa po dito sa verse 2, blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart.
So hanapin po natin ng buong puso o sundin natin ng buong puso ang mga kalooban ng Diyos. Sapagkat ito ang magdadala sa atin upang tayo magkaroon ng malinis na pamumuhay. Kung susundin lang natin ang mga utos ng Diyos, magkakaroon tayo ng malinis na buhay. Diba? Ang nais ng Diyos habang nandito tayo sa mundong ito, maging maayos ang buhay natin, maging malinis. Yun po ang nais ng Diyos. Bakit nandito ang salita ng Diyos? Upang huwag nating tularan yung buhay ng ibang tao. Pangit pakinggan, oo, engineer ka pero lasinggero ka. Oo, engineer ka pero sugarol ka. Oo, doktor ka pero babaero ka. Diga, ang pangit pakinggan. Napakaganda na sana ng title mo eh. Doktor, engineer. Kaso may karugtong, lasinggero, babaero, lalakero, diga, sugarol. So, ang pangit pakinggan. Na ikaw ay isang edukadong tao, kinikilala ka, pero mayroong nasasabi ang tao sa buhay natin. So yung po sikapin natin. Sabi nga po ng Proverbs 22 verse 1. Tingnan po natin. Proverbs 22 verse 1. Sabi po dito sa verse 1, a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor, rather than silver and gold. So, piliin po natin na magkaroon tayo ng mabuti, magandang pangalan. Amen? Huwag nating sirain yung pangalan natin. Kasi meron talagang mga edukado pero magnanakaw pala. Di ba? Engineer nga pero corrupt. Meron pong ganon. Let's say for example, engineer sa government, DPWH. Hindi talaga naiwasan diyan ang corruption. Di ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sabi sa atin, a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. Piliin, sikapin na magkaroon ng mabuting pangalan. Pangit kung tatawagin kang lasenggo, lasenggero, lalakero, babaero, sugarol, sabungero. Diba? So, pangit po yun. Kaya piliin natin, sikapin natin na magkaroon ng isang mabuting pangalan. Sapagkat ang mga bisyong ito, once na tayo nagtagumpay, ito po ang magpapabagsak sa atin. Ito ang mabilis na magpapabagsak sa atin. Kaya sikapin natin na magkaroon ng malinis na buhay. Kung ikaw ay Kristiyano, kaya sabi nga kanina sa mga memory verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Therefore, if any man be in Christ, kung ikaw ay naka Kristo Jesus na, He is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Kaya sana sikapin natin. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, sana iwasan yung mga marites, marisol. Diba? Pangit pakinggan na tayo Kristiyano. Kasi pangit yung pakinggan, educated ka nga, engineer ka nga, pero chismoso. Diba? Chismoso, chismosa, marites, marisol. Pangit yun. So yun din po ang magpapabagsak sa atin. Bakit? Mag-focus po yun ng kaaway. At nanaisin ng mga tao sa paligid mo na ikaw ay sirain din at pabagsakin. Kaya pangit kung ikaw ay Kristiyano, tapos engineer ka pa, pero isa ka palang chismoso, chismosa, marites, marisol. Diba? So yun po yung magpapabagsak din sa atin. Sabi ng Bible, sa James chapter 4, tingnan po natin. James chapter 4, verse 19, I think, kung hindi po nagkakamali. Kaya sana ayusin po natin ang ating pong buhay. James chapter 4 verse 19, tingnan niya po natin. Wala nga palang 19 dyan, sorry. Okay, verse 11. Okay, verse 11. Gising pa pala kayo, ano? Okay, so, buti naman meron kayong Bible dyan. At talagang alam ninyo walang verse 19. Verse 11, sabi po dito, Speak not evil one of another,
Brethren, he that speaketh evil of his brother and judgeth his brother speaketh evil of the law. So huwag po tayo magsasalita ng masama laban sa ating mga kapatid. Lalo na, especially, kung yan ay kapatid sa pananampalataya. Diba? Sapagkat tayo po'y magkakapatid, ito po yung relasyon natin hanggang sa kabilang buhay. Magkakapatid po tayo hanggang sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, ito yung sisira sa buhay natin, ito yung sisira sa ating pangarap kapag tayo ay mga marites, marisol, chismoso, chismosa. Okay? Pangit na ikaw nga ay doktor, attorney, engineer, pero ikaw pala ay isang marites. Okay? So marites, hindi ikaw yun ha. Palitan mo na kayang pangalan mo. Diba? Bakit kasi nauso yung marites na yan eh? Doon kasi yan nagsimula sa mare. Ano bang latest? Doon yan nagsimula eh. Okay? Wala. So mga kapatid, mga minamahal, vision sa pagtatapos. In our vision, dreams, depends our future, family, folks, yung ating mga kamag-anak, dito rin po nakasalalay, friends, finances, fulfillment. Kaya vision, mga kapatid, mga minamahal, it is part of our life. Ito po'y bahagi na ng ating pong buhay, kaya sana'y meron kang magandang pangarap para sa pamilya mo, sa sarili mo, sa mga anak mo. Kasi malayo pa yung ating lalakbayin. Tulad ng sinabi ko, ang pangarap ay hindi natatapos kapag ikaw ay nakagraduate. Ang pangarap ay hindi natatapos kapag ikaw ay nakapagtrabaho na. Kaya talaga, titingnan mo yung iyong hinaharap ng mas malalim pa, mas malayo pa. Darating yung araw, magkakaasawa ka, magkakaanak ka. Kaya ang dito nakasalalay sa pangarap mo, ang iyong kinabukasan, ang iyong pamilya, ang iyong mga anak. Dito nakasalalay. Kaya titingnan natin ang ating hinaharap ng mas malalim pa. Na dapat ngayon pa lamang ay nangangarap ka na rin para sa asawa mo, nangangarap ka na rin para sa iyong mga anak. Diba? So yan po yung ating buhay. Vision, it is a part of our life. It is a purpose of life. Ito yung purpose ng buhay natin. Bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Dahil sa ating pangarap. Ito yung isang dahilan bakit tayo nabubuhay. Amen po ba? May pangarap ba kayo sa inyong buhay? So doon po, kung bakit tayo nabubuhay, sapagkat ito yung layunin ng buhay natin. Bakit tayo ay naghihirap, nagpapagod, nagpapagal, nagtatrabaho? Sapagkat meron tayong pangarap sa ating buhay. Kaya sana huwag natin lilimitahan yung ating pangarap. Ito'y nakikita ko doon sa mga tarpaulin, no? Pero nakalagay din naman doon kung sino yung talagang nag-quote. Ito'y ginagamit ni Vice Mayor J. Ilagan. If God is my partner, make your plan big. So kung kapartner mo ang Diyos sa buhay mo, gawin mo ng malaki ang plano mo o yung pangarap mo sa buhay. For with God, nothing shall be impossible. So hindi ko alam kung sino yung quote na nag-quote nun. Pero tunay naman po yun. Kung ang Diyos ang iyong kapartner, lakihan mo na ang iyong pangarap. Amen? So, vision is a part of our life, purpose of life, perfection of life. Yun po yung pangarap. Bakit nagiging maganda ang buhay ng tao? Dahil sa pangarap. Bakit nagiging makulay ang buhay ng tao? Dahil sa pangarap. Bakit nagiging matatag ang buhay ng tao? Dahil sa pangarap. Yun po yung isang dahilan. Una sa lahat, gumaganda ang buhay natin dahil kay Kristo. At isa din sa dahilan bakit nagiging maganda ang buhay natin dahil sa pangarap. Kaya mga kapatid, mga minamahal, I pray na mga kabataan mayroong pangarap sa buhay. Sapagkat where there is no vision, the people perish. The people perish. Tingnan niyo po yung mga walang pangarap sa buhay. Diba? Ang hirap ng kanilang buhay ngayon.
Miserable ang buhay nila. Bata pa lamang may pasan-pasan ng sanggol. Batang nagkaroon ng asawa, batang nagkaroon ng anak. Bakit? Walang pangarap sa buhay eh. Diba? Tapos pambili ng gatas, naaasa pa sa magulang. Pambili ng pampers ng anak, naaasa sa magulang. Kasi walang pangarap. Kaya mga kabataan, makinig kayo sa inyong magulang at makinig kayo sa salita ng Diyos. To God be the glory, tayo po tumayo. Tayo po yumuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensahe na aming po napakinggan. Salamat po sa inyong pong banal na salita na aming po napakinggan. Dalangin